Tara guys, buksan naman natin and amuyin yung mga Zara perfumes na binili ko. Tatlo lang yung binili ko, yung kabibili ko lang, pero isi-share ko sa inyo yung 2 bottles na medyo matagal ko nang nabili, hindi ko pa nabubuksan, like itong Zara na Rose Gourmand and yung bagong formulation na nabili ko nitong Ebony Wood. And ito, try ko siyang i-compare dun sa lumang formulation ng Ebony Wood. So, unahin muna natin tong The Golden Lullaby kasi nabuksan ko na siya and nagamit ko na siya. Etong The Golden Lullaby, ang linis nito. Sobrang linis niya, guys. Sa skin ko, naging kaamoy na siya ni Blanca Porte. And nung una ko siyang binanggit sa video, nung shinare ko yung mga perfumes na binili ko sa Zara and also sa Bench, di ba sabi ko, mas para siyang pinalakas na Blanca Porte, mas parang perfumey din siya. Kasi nga, si Blanca Porte kasi is parang pang-mix lang siya sa perfume. Whereas ito, pabango talaga siya. Perfume talaga siya. I hope na-describe ko ng maayos, guys. Parang perfume enhancer lang kasi yung Blanca Porte. Although, you could use it alone naman. Ako, sometimes I use it alone. Pero it's really parang weak and quiet. Eto, mas malakas ng konti. But still, hindi siya masyadong tumatagal sa skin and sa damit. Mabilis din siyang mawala, mabilis din siyang humina. Pero it's a good perfume pagka yung may errands lang kayo and gusto niyo ng soft and clean, may pagka-salty din siya ng konti. Same as Blanca Porte, pag tumatagal siya sa skin ko, may naaamoy akong may parang salty na note. Mas gusto ko, silang dalawa actually sa damit. Pero wala naman akong choice kasi si Blanca Porte kasi perfume enhancer siya, no? Pero eto kasing The Golden Lullaby, eto. Mabango siya, ang linis, ang soft. Hindi ko naman masabing parehas yung amoy, no? Pero yung dating nung amoy niya, meron siyang parang dating nung Glossier You, Fleur Missing Person, yung mga ganong klase ng amoy, ganun lang siya. Wala kang parang mapipick up na particular na scent, although na-describe ko siya sa inyo, pero yung hindi mo masasabing floral siya, sweet siya na perfume, hindi siya ganon. Siguro ito, mag-iiba-iba din yung amoy nito per person. Para siyang yung Raho Uno from Bench, pero yun kasi may pagka-spicy and slightly woody, pero ito, sobrang soft lang niya, almost skin, clean na skin. Ayun lang yung parang pagka-salty niya afterwards. Hindi ko masyadong gusto, kaya I'd rather spray this sa damit. And because wala nang Blanca Porte, and medyo hawig sila, although hindi naman sinasabing perfume enhancer siya, I would mix this or combine this sa ibang mga perfumes din. Ang linis niya, guys. Sobrang linis niya. Gusto ko yung top and middle note niya. Sa dry down yung saltiness, hindi ko na masyadong gusto. Or, syempre, baka chemistry, yun lang yung reaction niya talaga sa skin ko. Pero sobrang linis nito, guys. Amoy baby, amoy parang, hindi ko naman masabing ninuko, pero parang mga ganon na mahina na dagdagan ng maraming tubig. Ganon siya ka-simple, ganon siya ka-quiet, ganon siya kalinis. Para siyang perfume pero hindi siya perfume. So ito na isunod natin, si Zara na Rose Gourmand. Ayan guys, so hindi pa siya bukas. Hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Hindi ko rin maalala kung nag-amoy ba ako ng tester nito nung binili ko siya. Kaya wala akong maisip na amoy nito. Oh, medyo dark siya. Or baka naging dark na lang siya kasi ang tagal na niya sa akin. So ito yung box. Syrupy thick na rose. Ganda. So sabi dito sa Fragrantica, kaamoy niya si Mancera na Rose Vanille, wala ako nun. Si Montal na Intense Cafe, wala din ako nun. Gentle Fluidity Gold, naamoy ko na yun pero hindi ko na masyadong maalala. Montal na Roses Musk, mga wala ako nitong mga ganitong perfume. It's a very strong, syrupy, thick. May vanilla to guys, na rose na perfume. Tatlo lang yung notes niya. Rose, amber, and vanilla. And habang tinitignan ko yung picture ng bottle dito sa Fragrantica, ganyan siya guys. May pagka-transparent siya. Yung sa akin, nakita naman ninyo sealed pa yon, ngayon ko lang nabuksan. Ganito na siya ka-dark because meron siyang vanilla na note. Vanilla sometimes or oftentimes actually nagda-darken siya pagka tumagal. Pero hindi naman masisira yung pabango. Kasi minsan may mga perfumes ako na ganyan na nag-iba na yung kulay. Because yung note niya kasi guys, like vanilla would oftentimes magda-darken siya. It's a sexy, rose, sweet, syrupy perfume. Kung gusto ninyo yung mga ganitong pabango, parang
Sa akin kasi, yung mga ganitong scents, bagay siya pag may konting oud pa. May pagka-oody ng konti yung dating niya, pero I think it's because of the amber and the vanilla, yung tamis niya. Nahanap ko kung may woodiness akong naaamoy sa kanya Sobrang thick and syrupy niya kasi, kaya hindi ko masyadong masabi na baka may konting oud na tinatago, pero hindi guys Maganda to pang gabi. Maganda to sa burst season, umuulan, medyo malamig na weather. It's too rosy, it's too thick, it's too syrupy. Para sa akin guys. Ang ganda niya guys, ang ganda niya. Pang mga special occasions or kung mga girl boss kayo and trip ninyo yung mga Zara na perfumes, maganda to. Zara na Rose Gourmand. Medyo powerful yung dating ng amoy niya. So buksan na natin tong Zara na Red Temptation and Tobacco. Gusto ko na rin siyang magamit actually kasi nung nasa store ako, nung inaamoy ko siya, gustong gusto ko yung amoy nito guys. This is 50 ml. Mukhang malaki, no? Pero 50 ml lang siya. Nung nasa store ako, gustong-gusto ko yung amoy niya kaya ako siya binili. Kasi nga, ang dami kong inamoy nung nasa Zara ako na ang ganda niya sa umpisa. Tapos pagka tumagal, amoy langis ng nyog, nag-aamoy langis ng nyog. Hindi ko alam anong nilalagay nila na note or oil para mag-amoy ng ganon. So ngayon, ngayon after ilang seconds, ang bango niya guys talaga. Amoy Baccarat Rouge siya para sa akin. Baccarat Rouge na medyo nabawasan yung tamis, at least dito sa tissue. And may kick nung parang tabako, may slight smokiness siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Puti yung usok na naaamoy ko. Yung ganon, nagets na niyo yung ibig ko sabihin? Yeah, may smokiness siya. Tapos habang tumatagal siya, medyo mas nagiging sweeter siya. Pero at the same time, ang light niya lang guys. Ang ganda niya guys. Ang sweet na nagiging syrupy, may slight smokiness, very, very slight lang. As in, hahanapin mo siya, parang may dumaan lang na puting usok, parang multo. Parang ganon, puting usok. Nahanap ko kung naaamoy ko yung parang tabako na dahon pero baka kasi nakailang perfumes na kasi ako today na inaamoy, no? So baka hindi ko na siya mahanap. Amoyin ko muna yung skin ko. Wala akong gamit na pabango ngayon. Okay. Usok talaga Tabako, tas usok talaga yung naamoy ko sa kanya. Pero very, very mild lang. Ang fresh niya, guys. So, iisipin mo, pag tinignan mo yung pangalan niya, Red Zara Temptation and Tobacco, isipin mo, matamis yan. Tapos amoy tabako na sobrang heavy, pero hindi. Ang fresh niya, guys. Ang fresh niya. Bagay siya kahit summertime, at least para sa akin. Yung isa sa well-complemented ko na parang Zara na Red Temptation is yung summer. Amoy parang shampoo naman sa akin yon. Ito ang fresh niya. Ang bata nung amoy. Alam niyo yon, parang hindi man high school, nasa mga dalaga, college students pataas, nakakabata, ang fun, ang happy, pero hindi nakakaumay yung sweetness niya. Parang may cherry akong naaamoy, hindi ako sigurado, hindi ko na i-google guys. Yeah, habang tumatagal siya, may parang cherry ako na naaamoy. Tapos mas lalo pa siyang nagiging fresh, mas lalo pa siyang nagiging clean. Ang bango niya guys, ang bango niya. Okay, dalawa na lang. Buksan muna natin tong Delicious Crush. Ito, I remember, sobrang tamis nito and fruity. Pero for some reason, nagustuhan ko siya. Alam niyo naman, 44 na tayo. Medyo maselan na tayo sa mga candy sweet na perfume. Pero hindi ko alam bakit gusto ko to. Dito pa lang sa box, hindi ko pa siya naaamoy Nangangamoy na yung pagka-candy sweet niya. Eto siya. Maliit lang, 50 ml lang siya. So again, this is the Delicious Crush. Ang bango na dito sa room, nakakailang perfumes na ako. So ayan siya. Tamis nga. Kaya naman pala siya matamis. O di ba pagdating dito, ginugal ko siya. Meron siyang cherry, meron siyang caramel. Pero ang fresh niya. So, kino-compare siya kay Victoria's Secret na Bombshell Intense. Yun kasi yung medyo may reference yung utak ko, no? Kasi ang talagang unang-unang kaamoy niya is Lolica Lempica na so sweet. Wala ako nun, guys. Kino-compare siya kay Burberry Her. Pero ito kasi may cherry. Kino-compare din siya kay Black Opium, pero mas heavier naman yon. Cheirosa 62 pwede, pero this is fruitier, lighter, fresher, brighter. May pagka-candy siya, pero hindi yung sweet na malagkit. Para siyang cherry na candy almost. Amoy pambata siya. Mga high school pataas, pero mas bagay siya sa college kasi dalagang-dalaga yung dating nung amoy niya.
Ang ganda niya sa summertime, na-imagine ko. Pero even sa burst season, pagka medyo mas malamig, bagay siya. Ang saya niya, guys. Ang happy-happy niya. Sa ilong ko, guys, dito sa tissue, kahit na amoy cherry siya na candy, hindi siya yung amoy, di ba yung cherry sometimes nagbo-borderline amoy cough syrup, gamot ng bata. Wala siyang ganun. Kaya ang ganda niya, guys. This is good for every day. And although sabi ko pang dalaga, pang college student, any age could wear this. Depende sa suot mo, pwede siyang magmukhang elegant na fruity kind of perfume. Elegant na, hindi man elegant. Yung parang pang office, yun yung ibig ko sabihin. Pwede siya, kasi hindi siya, I don't know, hindi siya cheap smelling. Ang ganda ng timpla niya, guys. Delicious Crush by Zara. Now, eto na tayo sa may Ebony Wood. Yan, di ko pa nabubuksan pero naamoy ko na siya sa store and medyo matagal na tong bottle ko. Last year ko pa siya nabili. So hopefully, yung naamoy ko sa kanya, amoy guava siya eh. Fresh na guava siya sa umpisa. Unlike yung lumang Ebony Wood, woody talaga siya na sweet. Ang ganda ng timpla nun. Eto maganda rin naman kung gusto mo nang sa umpisa ang fresh nung dating niya and then pag tumagal magiging woody na siya na amoy na nung Ebony Wood. Wala na rin kayong choice. Eto na lang kasi yung meron. So, buksan na natin, guys. So, eto guys, yung lumang box ng Ebony Wood. Tingnan naman ninyo yung box ko. Ano na siya? May mga marka-marka na siya. Pero as much as possible, I want to keep the box kasi naka-sealed pa pala tong bottle na nakuha ko. Hanapin ko yung nabuksan na. Eto, yung sleeve lang niya yung may marks, pero yung pinaka-box wala. Eto yung opened na. So, spray natin. Pakita ko sa inyo. Eto yung lumang bottle. Ayan siya, guys. And then, ito yung bagong bottle ng Ebony Wood. So, spray ko muna yung luma, I guess, para maalala ko yung amoy niya. I really love this. Ang masculine nito, pero para sa akin, kaya ko kasi siyang gamitin or ihalo sa ibang mga perfumes. So, this is the old Ebony Wood. Ang elegant ng timpla talaga nito, guys. Lalo na ang tagal na nung bottle ko. Sweet siya na woody. Hindi ko alam kung ano yung ginamit na note pero may pagka parang citrus siya. Orange almost na sweet. And ang woody niya talaga. Sobrang sexy sa akin ng perfume na to. Pwedeng kung ano-ano yung sinasabi kong notes, guys, pero yun kasi yung naaamoy ko eh. Sweet siya eh. Almost syrupy and then woody. Or possible na naghahalo-halo na kasi yung mga perfumes na naamoy ko today, no? Kaya parang may naaamoy akong sobrang syrupy na orange almost. Ang ganda, guys. Ang ganda nitong lumang Ebony Wood. So, buksan natin, spray natin tong bagong Ebony Wood. Nagustuhan ko naman yung pagka-guava niya na naamoy ko sa store nung tinest ko siya. Nanibago lang ako. Kasi hindi yun yung naalala kong amoy ng Ebony Wood. And ang strong nung lumang Ebony Wood na 3 bottles lang yung meron ako. Puro 50 ml. And until now, hindi ko pa siya nauubos. Hindi ko pa nabubuksan yung dalawa. Nakita nyo naman yung isa, di ba? Hindi ko pa nabubuksan. Yeah, meron talaga, guys. Hindi ko alam kung bakit. So, eto na yung bagong Ebony Wood. Amoy bayabas. Green na bayabas. Alam nyo yung kinagat nyo yung naglalakad kayo, may nakita kayong puno ng bayabas, kumuha kayo yung maliit na bayabas. Actually, even yung malaking bayabas, ganun din naman. Amoy guava siya talaga sa initial na spray or at least sa top note. I could remember, nung medyo tumagal na siya, hinabol na niya yung amoy. Lumabas na rin yung yung original na amoy ng Ebony Wood. Ayan no, amoy bayabas talaga siya, guys. Amoy bayabas siya. Pero ngayon, pag inaamoy ko yung lumang Ebony Wood, nakikita ko na yung lakas siguro nung lumang Ebony Wood, pag pinahina mo, nakikita ko nahahanap ng ilong ko na may pagkaamoy guava nga siya, yung luma. Pero kasi dahil ang lakas nung woodiness niya, ang lakas nung pagka-syrupy woody niya, hindi ko naiisip yon. Amoy bayabas talaga. Ang fresh niya. Pero papunta siya doon. Papunta siya sa amoy nung lumang Ebony Wood. Okay lang naman din, kasi at least para kang may dalawang perfume na ginamit. So, sa unang spray mo, paglabas mo ng bahay, ang fresh mo, amoy green guava ka. And then, pagka nagtagal na siya sa skin mo, magiging woody, sweet, kind of perfume na siya. Oo, naghahabulan na sila. Pero para sa akin, iba pa rin yung formulation. Iba yung ganda nung OG na Ebony Wood. Eto gusto ko lang yung bago kasi fresh siya. And at the same time, hawig. Ibang-iba, guys. Para kang yung lumang Ebony Wood,
Para kang bumili ng mamahalin na perfume. Para siyang hindi Zara. Mas kaya kong gamitin alone yung bagong Ebony Wood. And na-imagine ko siya actually gamitin. Amoy Europe, di ko alam kung bakit ganun yung nasa isip ko. Para akong naggagala sa Europe. Parang ganun yung dating niya. Para sa akin guys, dito sa weather natin sa Pilipinas, mas madaling gamitin tong bagong formulation ng Ebony Wood. Mas fresh siya and magiging woody later. Pero iba yung elegance talaga. Iba yung elegance nitong lumang formulation. So, ayan na guys, yung mga perfumes na nabili ko, na hindi ko pa nabubuksan yung iba, no, na gusto ko i-share sa inyo from Zara. Aling perfume yung bagong bili ninyo sa Zara and gustong-gusto ninyong gamitin ngayon? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!